Chapter 27. Weekend. Araw ng pagpapasukat ng gown nila Francine at Trixie. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko habang nakaharap sa salamin. Maaga pa lang gising na ako para maghanda. Para tuloy akong teenager ngayon na excited na muling makita at makasama ang crush. Nakakahiya mang aminin pero iyon ang nararamdaman ko ngayon. Isa pang sulyap sa salamin at mabilis na akong naglakad palabas ng kwarto. Kinuha ang susi ng kotse ko na gusto kong gamitin ngayon at tuluyan ng lumabas ng penthouse. Direko ako sa kinapaparadahan ng aking sasakyan. Nasa kahabaan na ako ng expressway nang mapasulyap ako sa suit kong relo. Alam kong masyado akong napaaga ngayon pero ano ang magagawa ko? Gusto ko nang makita ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Ilang araw ko na din iniisip kung paano ko siya ipaglaban. Pakiramdam ko mababaliw ako kung hindi siya mapapasa akin. Lalo na ngayon at narinig ko noong nakaraan na punta ko ng mansion na may nanliligaw na dito. Sa kagustuhan ko na mapasa akin si Francine biglang sumagi sa isip ko na itanan na lang kaya ito. Pupunta kami sa malayong lugar na walang sino man ang nakakakilala sa amin. Bahala na kung ano man ang mangyari. Maibibigay ko naman lahat ng gusto nito dahil may sarili naman akong negosyo. Si Francine lang talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Siya lang din ang gusto kong maging ina ng aking mga anak kung sakali. Sa susunod na magpapatawag ulit sila papa para pag-usapan ulit ang niluluto nilang kasal namin ni Micaela, ako na mismo ang tatanggi. Bahala na kung ano ang masasabi nila sa akin. Tatanggapin ko kung ano man ang magiging parusa nila sa akin. Pagdating ng mansion kaagad na akong bumaba ng kotse. Naabutan ko pa si Mama Ashley na abala sa kanyang garden at nang mapansin nito ang pagdating ko kaagad itong ngumiti, kaagad ko naman itong nilapitan at hinalikan sa pisngi. Good morning ma. Bati ko dito. Good morning. Tamang-tama, sumabay ka na muna sa amin sa pagkain. Wika nito at hinawakan na ako sa braso at sabay na kaming pumasok sa loob ng mansion. Dumber echo na kami sa dining area. Mabuti naman at pinagbigyan mo ang mga kapatid mo na samahan sila ngayon na magpasukat ng gown na susuotin sa kanilang debut party. Dito lang din naman sa mansion gaganapin ang party. Gusto nga ng papa mo sa hotel na lang pero ang gusto ng mga kapatid mo ang masusunod. Muling wika ni mama pagkaupo pa lang namin dito sa dining area. Tumanggo lang ako at itinon ang aking pansin sa mga pagkain na nakahain sa mesa. Hindi naman nagtagal ang aming paghihintay at kaagad na dumating si Papa Ryder pati na din sila Francine at Trixie. Parehong nakabihis na ang mga ito na labis kong ipinagpasalamat. Ibig lang sabihin nito hindi ko na kailangan pang maghintay ng matagal. Kaagad kong binati ang aking ama pagkapasok pa lang nito ng dining room. Wow, ang aga mo ngayon kuya ah. Wika ni Trixie at kaagad na humulik sa pisngi ko. Binati lang ako ni Francine ng good morning at humulik sa pisngi ni mama at naupo na ito sa kanyang pwesto. Tahimik kaming kumakain ng agahan habang hindi ko maiwasan na mapasulyap ng makailang ulit kay Francine. Mukhang wala ito ngayon sa mood dahil malungkot ang ore nito. Pagkatapos kumain kaagad kaming nagpaalam kina mama at papa. Kaagad naman silang pumayag kaya wala pang alas 9 ng umaga tinatahak na namin ang daan patungo sa shop kung saan gagawin ang kanilang gown. Sa buong biyahe namin si Trixie lang ang nagsasalita. Kung ano-ano na ang mga ikinikwento nito. Malaki na ang ipinagbago nito at mukhang naka-recover na sa mga nangyayari sa kanyang nakaraan. Mabuti na din yun dahil gusto talaga namin siyang bigyan ng normal na buhay. Kapansin-pansin ang pananahimik ni Francine kaya hindi ko na maiwasan ang lalong magtaka. Pidgel ko ang sarili ko na tanungin ito kung ano ang kanyang problema. Pagdating namin ng shop kaagad naman silang inasikaso ng mga staff. Mabilis na pag-usukat lang naman ang nangyari at kaagad din kaming umalis. Pagdating ng kotse muli akong napasulyap kay Francine kaya hindi ko na maiwasan ang magtanong. May problema ba? Tahimik ka yata ngayon. Tanong ko habang nakahawak na sa manibela. Katabi ko si Trixie sa unahang bahagi at nasa likuran ito. Tiningnan ko ito gamit ang rearview mirror ng sasakyan. Nakita ko na nakatitig ito sa labas ng bintana ng kotse. Wala kuya, may iniisip lang ako, sagot nito. Bakas ang lungkot sa kanyang boses. What is it? Pwede mong sabihin sa akin. Baka may maitulong ako. Sagot ko. Nagmanyobra na ako at tinatahak na namin ang kalsada sa susunod na destinasyon na aming pupuntahan.
Naisip ko lang malapit na ang 18th birthday ko. Siguro kailangan ko ng umpisahan na hanapin ang sarili ko. Kung sino ba talaga ako at kung sino ang aking mga magulang. Sagot nito, natigilan ako. Bakas ko ang lungkot sa boses ni Francine habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng pag-aalala. Mukhang dumating na ang time na hahanapin na ni Francine ang tunay nitong pamilya. Lisipin ko pa lang na malapit na itong mawalay sa amin, hindi ko maiwasan ang masaktan. Hindi ka ba masaya sa amin? Gusto mo na bang umalis sa poder namin? Tanong ko. Hindi na ito sumagot. Nagpasya ako na maghanap ng lugar para makausap ito ng masinsinan. Mabuti na lang at may nadaanan kaming park kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Ipinarado ko ang sasakyan sa tapat ng isang park at niyaya silang bumaba. Nagpaalam naman si Trixie na may bibilhin sa isang kalapit na shop kaya niyaya ko si Francine na maupo sa isang bakanteng bench. Sa tagal ng panahon na nasa poder ito ng mga magulang ko, ngayon lang ako nagtangka na kausapin ito ng masinsinan. Mukhang may malalim na dahilan ng lungkot sa mga mata nito. Tell me, hindi ka na ba masaya sa amin? Tanong ko ulit dito pagkaupo namin. Kaagad na may namong luha sa mga mata nito kaya naman napakunot noo ko itong tinitigan. Hindi naman sa ganoon. Pero alam naman nating lahat na hindi kayo ang tunay kong pamilya. Na may ibang pamilya na dapat kong uwian, sagot nito. Francine, alam mo naman siguro na mula noon kami na ang pamilya mo. Hindi pa ba sapat ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo nila mama at papa at naisip mo pang maghanap ng iba? Tanong ko. Pinahiran nito ang luha sa kanyang mga mata at seryoso akong tinitigan. Hindi magiging kumpleto ang pagkatao ko kapag hindi ko sila makilala. Simula nang nalaman ko na hindi ako ang tunay na anak nila mama at papa, nagkaroon na ako ng pagkasabik sa kalooban ko na makilala ang tunay kong pamilya. Kung hinahanap din ba nila ako katulad ng paghahanap niyo kay Trixie, malungkot na sagot nito. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. May naisip ka na bang hakbang na pwedeng gawin para mahanap sila? Tanong ko. Umiling ito. Ang totoo, hindi ko alam kung paano mag-umpisa. Natatakot din ako sa isiping baka hindi na nila ako kailangan, sagot nito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinawakan ko ito sa kanyang kamay at seryosong tinitigan sa mga mata. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong ko. Tumitig ito sa akin kaya naman hindi ko mapigilan ang mailang. Pakiramdam ko biglang kumabog ang dibdib ko sa kaba. Paano? Tanong nito. Hindi ko din alam pero pag-iisipan natin kung paano sila mahanap. Sagot ko. Sigurado po ba kayo? Naikwento ko na ang tungkol dito kay Trixie at nakiusap ako sa kanya na huwag sabihin kina mama at papa. Ayaw ko din naman silang masaktan. Ayaw ko din isipin nila na hindi na ako masaya sa piling ng pamilya nyo. Sagot nito. Don't worry, gagawa ako ng paraan. Kung kinakailangan na maghahir ako ng tao para mahanap sila, gagawin ko. Huwag ka nang malungkot, mahahanap mo din sila katulad sa pagkahanap namin kay Trixie noon. Pilit ang ngiti sa labib na sagot ko. Kahit na nakakaramdam ako ng takot sa posibleng mangyari pero pilit ko itong itinatago sa kanya, kaagad kong napansin ang paguhit ng masayang ngiti sa labi nito kaya naman para na din akong nabunutin ng tinik. Ngayon ko lang napatunayan na hindi ko kayang nakikita itong malungkot. Thank you kuya. Ngayon ko lang napatunayan na the best po pala kayo. Nakangiti nitong wika. Bumalik na sa pagkamasayahin ang mukha nito habang nakatitig sa akin. Pinilit ko naman ngumiti at umaktong normal kahit na sa kaloob-looban ng puso ko gusto ko na itong yakapin. Mukhang ikaw lang nakakagamot ng tantrums ni Francine kuya ah. Hindi ko maiwasan na magulat ng biglang sulpot ni Trixie. May bitbit na itong juice drinks and sweet cakes at naupo sa tabi ko. Binigyan kami isa-isa ni Francine ng inumin bago muling nagsalita. Nakakagutom din pala ang magpasukat ng damit, narinig ko pang wika nito na kaagad naman sinang-ayunan ni Francine. Sure ba kayo na sa mansion na lang gaganapin na ng debut niyo? Ano nga pala ang gusto niyong regalo galing sa akin? Tanong ko sa kanilang dalawa. Kaagad silang nagkatinginan sabay na pangiti. Sobrang bilis ng paglipas ng araw. Tahimik akong nakaupo dito sa ginawa nilang bulwagan sa harap ng mansion kasama ang iba pang mga bisita habang hinihintay ang dalawang celebrant. Sila Francine at Trixie. Yes, dahil sabay na ipinanganak sila Francine at Trixie, dalawa silang magsi-celebrate ng debut ngayong gabi.
Maraming inimbitahang bisitiya kasama na ang mga ka-classmates nila at ilang mga kaibigan ng pamilya. Present din syempre sila Papa Enzo at buong pamilya nito. Binati ko na sila at nasa naka-assign na table na sila habang matiyagang hinihintay ang mga celebrant. May naisip ka na ba na paraan para hindi matuloy ang kasalan na pinaplano ng pamilya natin para sa ating dalawa? Nagulat pa ako nang lapitan ako ni Micaela. Naupo ito sa tapat ko habang mataman akong tinitigan. Hindi ko maiwasan na mapabutong hininga. Ikaw, may naisip ka na ba? Tanong ko. Kaagad itong sumimangot. Wala pa pero kung sakaling i-insist nila ang tungkol sa lintik na kasalan na yan hindi kita sisiputin. Mapapahiya ang lahat sa harap ng simbahan, sagot nito at mabilis na tumayo at tinalikuran ako. Nasundan ko na lang ito ng tingin. Well, hindi mangyayari yun dahil sa susunod na pag-uusap tungkol sa kasal ako na mismo ang unang aayaw. Wala kong balak na magpatali kahit kanino liban lang kay Francine. Hindi naman nagtagal ay napansin ko na ang paglabas ng mga celebrant sa loob ng mansion. Kaagad na napako ang tingin ko kay Francine. Ang ganda nitong tingnan at bagay na bagay dito ang suot nitong gown. Hindi ko mapigilan na mapatiimbagang nang mapansin ko na kaagad silang sinalubong ng kani-kanilang mga escort. Napatitig ako direkta kay Francine na noon kita ko ang tuwa sa kanyang mga mata habang inaalalayan ito ng lalaking escort nito. Kung hindi ako maaring magkamali, ito yung Matthew na narinig kong nanliligaw sa kanya. Parang biglang kinurot ang puso ko sa isiping baka magkasintahan na ang dalawa. Masayang-masaya kasi ang hitsura ni Francine habang naglalakad sila papunta sa ginawang entablado. Natungga ko tuloy nang wala sa oras ang hard liquor na nasa harap ko. Mukhang mapaparami ang maiinom ko ngayong gabi dahil sa mga masasaksihan. Hindi ko kayang makita na may ibang lalaking kasama si Francine. Para kasing hinihiwa ang puso ko sa sobrang selos. Hindi pwede ang ganito. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi na muling makalapit ang lalaking iyan sa babaeng mahal ko. Tama na ang pananahimik. Hindi ko matanggap na may ibang lalaking aali-aligid sa kanya. Handa na akong harapin pa kung anuman ang sasabihin sa akin ng lahat. Nakinatalo ko ang babaeng sa amin lumaki at itinuring ng anak ng aking mga magulang, napansin mo ba Ryder? Parang kailan lang pero dalagang-dalaga na talaga ang mga anak natin. Narinig kong wika ni Mama. Hindi ko man lang namalayan ang pag-upo ng mga ito sa tabi ko. Talagang anak na ang turing nito kay Francine. Sa bagay simula sanggol pa lang si Francine hanggang sa lumaki ka sa kasama na niya ito. Kulang na nga lang at sa sarili niyang sinapupunan ito manggaling. Nag-uumpisa na ang maikling program pero wala akong ni isa man ang naintindihan. Napansin ko na lang na nag-uumpisa na ang 18 Roses. Isinayaw sila ng mga lalaking kasama sa 18th Roses. Kailangan ko nang maghanda si Papa Ryder ang magsasayaw kay Trixie at ako naman ang kay Francine. Kahit papaano may pakinabang naman ang paghihintay ko'y at ang paghihimutok ng puso ko sa tuwing napapansin ko kung paano titigan si Francine ng mga kapartners niya kanina. Alam kong ang ilan sa kanila ay may lihim na pagtingin dito pero sorry na lang silang lahat. Nakapagpas siya na ako, simula ngayong gabi babakuran ko na ang mahal ko. Kinuha ko ang pulang roses at sabay na kaming naglakad ni Papa Ryder papunta sa bulwagan. Nagpatianod naman ang kasayaw ni Francine nang mapansin ang pagdating ko at iniwan kami sa gitna ng bulwagan. Alam kong lahat ng mga mata nakatutok sa gawi namin pero wala na akong pakialam pa. Mahal ko ang babaeng ito at simula ngayong gabi magbabago na ang magiging pagtrato ko dito, you're so beautiful Francine. Bulong ko dito at iniabot sa kanya ang hawak ko ng rosas. Inilagay ko sa maliit nitong baywang ang dalawa kong kamay at ipinatong naman nito sa braso ko ang dalawa niyang kamay at sumayaw na kami. Matagal ko nang alam iyan kuya. Teka, marami ka na bang nainom? Amoy alak ka ah. Hindi pa nga natatapos ang party pero lasing ka na, nakangiti nitong sagot. Hindi ako lasing uminom lang ako ng kaunti teka lang, boyfriend mo na ba ang Matthew na iyon? Hindi ko mapigilan na tanong. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha nito bago sumagot. Bakit mo na itanong? Kung sakaling sasagutin ko siya ayos lang naman siguro iyon di ba nasa tamang edad na ako. Pwede na akong magpaligaw at magkaroon ng kasintahan. Nakangiti nitong sagot. Hindi pwede. Masyado ka pang bata para mag-boyfriend. Magtapos ka muna sa iyong pag-aaral. Hindi ba't hahanapin pa natin ang tunay mong mga magulang?
Sagot ko dito. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng lungkot sa mga mata nito. May balita na ba sa inutusan mong mga imbestigador? Tanong nito. Saglit akong natigilan. Ang alam nito nag-umpisa na akong nagpaimbestiga sa pagkatao nito. Pero ang totoo wala pa akong ginagawa na kahit na isang hakbang. Natatakot ako na baka tuluyan na itong mawalay sa akin. Yeah, sagot ko sabay iwas ng tingin. Salamat kuya, hindi ko akalain na ganito ka pala kabait. Akala ko talaga noon masyado kang bully eh. Kaya malayo ang loob ko sa iyo. Sagot nito, sisigat pa sana ako pero tumigil na ang tugtog. Wala akong choice kundi itigil ang sayaw at ihatid ito sa kanyang upuan. Pagkaupo nito kaagad na lumapit si Papa kay Francine. Narinig kong binati niya ito ng happy birthday kaya pinuntahan ko na din ang kapatid ko na si Trixie sa kanyang upuan para batiin din ng happy birthday. Pagkatapos muli na kaming bumalik sa aming table. Natapos ang program na siyang labis kong ipinagpasalamat. Nag-uumpisa ng kumain ang ilan sa mga bisita samantalang ang mga celebrant abala sa pakikipag-usap sa mga teenager na kasing idaran lang din nila. Tumayo ako kaya kaagad na napatingin sa akin si Mama Ashley. Saan ka pupunta? Hindi ka pa kumakain. Isa pa mukhang ang dami mo nang nainom ng alak. Tuldok-tuldok. May problema ba Charles? Kaagad na tanong ni Mama Ashley sa akin. Sumulyap muna ako sa katabi nitong si Papa Ryder bago umiling. Pupunta lang po ako ng banyo. Babalik din po kaagad ako, sagot ko. Tanging-tango na lang naman ang tugon ni Mama kaya mabilis na akong tumalikod. Malapit na ako sa pintuan ng mansion nang bigla akong harangin ni Micaela. May nang-aasar ng ngiti na nakaguhit sa labi nito kaya hindi ko mapigilan na mapatanong dito. What's the problem? Bakit ganyan ka kung makatingin? Yamot kong tanong. Narinig ko pa ang mahina nitong paghagik-hak bago sumagot. Nakita ko iyon, pambibitin nitong sagot. Ang alin? Naiinis kong muling tanong. Pwede naman niyang sabihin ang gusto niyang sabihin na hindi na dapat pa magpapaligoy-ligoy. Kung paano mo titigan si Francine? Sagot nito, hindi ako nakasagot. Kaya pala noon pa malayo na ang loob mo sa kanya dahil may sarili kang dahilan. Kaya pala hindi mo matanggap-tanggap na kapatid siya dahil may iba kang nararamdaman sa kanya. Tama ba ako? Nakangisi nitong tanong. Ganoon na ba ako ka-alata kanina para mapansin iyon ni Mika? Don't worry, bagay naman kayo. Kahit na medyo malayo ang agwat ng edad niyo pero hindi magiging hadlang iyon para maging masaya ka sa kanya. Pero kaya mo naman siguro lusutan kung ano ang sasabihin sa iyo ng iyong mga magulang diba? Nakangisi nitong wika. Tinapik pa ako sa balikat at mabilis akong tinalikuran. Hindi ko mapigilan na mapatanga habang nasundan ng tingin si Micaela. Ganoon na ba ka-alata ang mga ikan-ikilos ko? Well, wala akong magagawa. Basta simula ngayong gabi ipaglalaban ko na ang nararamdaman ko para kay Francine at handa kong tanggapin kung ano man ang maaaring magiging kakabasan ng lahat. Ipinilig ko ang aking ulo at dumireko na muna ng banyo para umihi. Kailangan ko makabalik kaagad sa party para mabantayan ko ang mga ikan-ikilos ni Francine. Hindi pwedeng may ibang lalaki na aali-aligid dito. Pagkatapos kong umihi naghugas ng ako ng kamay habang sinisipat ang sarili ko sa harap ng salamin. Namumula na nga ang mukha ko at ilang baso na lang ng alak talagang malalasing na ako. Kailangan ko nang magkontrol sa pag-inom. Ayaw kong makatulog sa kalasinggan. Pagkalabas ng banyo nagmamadali akong naglakad pabalik ng bulwagan. Napansin ko na halos lahat ng mga bisita abala na sa pagkain. Gayon din sila Francine at Trixie. Nakaupo na ang mga ito sa lamesa kung nasaan ang mga magulang namin. Kaagad akong naglakad patungo sa kinalalagyan ng mga pagkain at nagmamadaling kumuha ng pwedeng kainin. Pagkatapos kong makuha ang lahat ng gusto kong kainin kaagad akong naglakad sa kinaroroonan nila Mama at Papa kasama sila Trixie at Francine. Pinili kong maupo sa tabi ni Francine dahil balak kong bakuran ito ngayong gabi. Kuya, saan ka galing? Kaagad na tanong ni Trixie sa akin pagkaupo ko. Saglit akong nilingan ni Francine at pagkatapos muling itinon nito ang kanyang pansin sa kanyang kinakain. Sa banyo, maiksi kong sagot at nag-umpisa na din kumain. Kapansin-pansin na gutom na ang lahat ng mga kasama ko dahil hindi na nagkikibuan. Lahat nakatutok sa pagkaing nasa harap. Tahimik lang din akong kumain hanggang sa maubos ko ang laman ng pinggan ko.
Ma, 18th birthday din po pala ng isa sa mga kaklasmate ko next Sunday. Si Monica po, kilala niyo po siya. Inimbitahan kami ni Francine na umattend sa party niya. Papayagan niyo po ba kami? Kaagad na naagaw ang atensyon ko sa sinabing iyon ni Trixie. Hindi pwede. Kaagad na sagot ni Papa Ryder. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi. Kahit ako ayaw ko din pumayag. Ayaw kong masanay silang lumabas-labas dahil kung tutuosin mga bata pa rin sila. Hindi pa nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga masasamang tao. Pero hindi po ba at nasa tamang edad na kami? Magkasama naman kaming pupunta ni Francine kaya wala naman sigurong maging problema. Isa pa mag-iingat naman po kami at hapon naman gaganapin ang party. Hindi din naman po kami magpapagabi. Pag-aapela ni Trixie. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpaalam ito na a-attend sa isang party at mukhang hindi pa mapapayagan. Hindi pwedeng umalis kayo na kayong dalawa lang. Alam nyo naman siguro kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. Isa pa pupunta kami sa bahay ng Tito Enzo nyo. Muling pag-uusapan kung kailan iseset ang kasal ng Kuya Charles at Ate Mika mo. Seryosong sagot ni Papa. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Umaasa kasi ako na tapos na ang issue tungkol dito. Pero mukhang nagkamali ako. Ipipilit talaga nila ang kanilang gusto. Pero nakausap ko na si Mika tungkol dito. Ayaw niyang magpakasal sa akin gayon din naman ako sa kanya. Magsasayang lang tayo ng time para pumunta sa kanila at pag-usapan ang isang bagay na pareho naman kaming dalawa ni Mika ang hindi interesado. Seryoso kong sagot. Alam kong nararamdaman ng mga kaharap ko na may halong pagkainis sa boses ko. Kaagad naman napatitig sa akin si Papa Ryder. So, tinatanggihan mo ang gusto namin para sa iyo Charles. Hindi mo man lang naisip na para sa iyo lang din naman itong ginagawa namin. Gusto namin na lamagay ka na sa tahimik at magkaroon ng sariling pamilya. Kailan mo kami bibigyan ng apo? Kapag uugod-yugod na kami ni mama mo. Seryosong sagot ni Papa Ryder. Pailang beses ko bang sabihin na wala akong kahit na anong nararamdaman kay Mika at never ko siyang matutunan na mahalin. Hindi siya ang pangarap kong babae. Final kong sagot sabay tayo. Mabilis ang hakbang na tinalikuran ko silang lahat. Ayaw ko nang pagtalunan pa namin ang tungkol sa bagay na ito. Walang kasalan na mangyayari at hindi nila ako pwedeng diktahan sa lahat ng gusto ko. Mabilis akong naglakad pabalik sa loob ng mansion. Narinig ko pa ang pagtawag ni Mama sa akin pero hindi ko na pinansin pa iyon. Nawala na ako ng gana na tapusin pa ang party. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit nila ako pinipilit na magpatali sa babaeng hindi ko gusto. Dahil ba sa nakaraan nila? Hindi lingid sa kaalaman ko kung paano tumakbo ang love life nilang dalawa. Totally stranger sila Papa at Mama noong nagpakasal sila. Naging proxy lang naman si Mama noon sa kasal nilang dalawa ni Papa dahil hindi sumipot ang tunay na bride. At ngayon gusto nilang gawin sa akin ang ginawa ni Lola noon sa kanilang dalawa. Naniniwala talaga sila na matutunan mong mahalin ang isang tao kapag kasal na kayong dalawa. Katulad ng nangyari sa love story nilang dalawa ni Mama. Nagkataon lang na maganda si Mama kaya natutunan niya kaagad maalin actually, hindi pa nga eh. Sariwa pa sa alaala ko kung makailang ulit niyang saktan si Mama noon. Pinilit ko na lang ibaon sa limot ang lahat para sa katahimikan ng pamilya namin. Narinig ko iyon. Bago pa ako makapasok sa loob ng mansion may kung sino ang biglang humawak sa braso ko. Nang lingunin ko iyon nagulat pa ako dahil ang nakangising mukha ni Mika ang aking nasal ayan. Masama ko itong tinitigan kaya kaagad itong napabitaw sa akin. Magsaya ka na dahil walang kasalan na mangyayari. Pakisabi din sa daddy mo na huwag na niyang ipilit ang gusto niya. Kahit na itakwil pa ako ng sarili kong pamilya hindi ko susundin ang gusto nila. Seryoso kong wika. Kaagad naman gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito. Good. Maasahan ka talaga. Pinabilib mo na talaga ako lalo. Sa wakas, mababawasan na din ang mga alalahanin ko. Huwag kang mag-alala, darating din ang time na makakabawi ako sa iyo, nakangisi nitong wika at mabilis akong iniwan. Napabuntong hininga ako at itinuloy ko na ang pagpasok sa loob ng mansion. Dumaan ako sa bar counter at kumuha ng paborito kong alak bago nagtuloy-tuloy sa naglakad patungo sa aking kwarto. Kailangan kong magpakalasing ngayon para makatulog ako. Natupad nga ang gusto ko.
Nalasing ako at kaagad na nakatulog. Ngayon ko lang napatunayan sa aking sarili na alak na lang talaga ang gamot ko para kaagad na lumunin ng antok ang aking diwa. Nasa mahimbing na ako ng pagtulog nang maalimpungatan ko na may humahaplos sa pisngi ko. Kahit na nahihilo ako, pinilit ko ang sarili ko na damilat. Nagtaka pa ako dahil kaagad na sumalubong sa paningin ko ang mukha ni Francine. Ikinurap ko pa ng makailang ulit ang aking mga mata sa pag-aakalang nananaginip lang ako. Francine, mahina kong wika. Napansin ko kaagad ang pagsilay ng ngiti sa labi nito at ang dahan-dahan na paglapit ng mukha nito sa mukha ko. Kuya Charles, nasa tamang edad na ako, handa na akong ipagkaloob ang sarili ko sa iyo. Wika nito sa akin at kaagad na idinikit nito ang labi niya sa labi ko. Napapikit pa ako nang malanghap ko ang mabango nitong hininga. Akmang igagalaw ko na ang labi ko para tuluyan itong halikan nang bigla itong lumayo sa akin. Nakita ko pa kung paano ako nito malungkot na titigan na siyang labis kong ipinagtaka. Francine, ikaw ba iyan? Paano kang nakapasok sa kwarto ko? Tapos na ba ang party? Sunod-sunod na tanong ko nang makabawi ako sa pagkagulat. Kahit na mabigat ang ulo ko dahil sa dami ng nainom kong alak, pinilit ko pa rin ang bumangon. Kaagad kong napansin ang paguhit ng pag-aalinlangan sa mukha nito. Tapos na ang party. Kanina pa. Bakit ka uminom ng maraming alak, kuya? May problema ka ba? Tanong nito. Hindi ko maiwasan na mapahilamos ang aking kamay sa aking mukha. Hindi nga ako nananaginip. Nandito sa harap ko si Francine dahil sumasagot ito sa aking mga katanungan. Hindi ka pwedeng pumasok ng kwarto ko nang basta-basta. Lumabas ka na at gusto ko pang matulog, malamig kong wika dito. Tinitigan ako nito sa mga mata sabay iling. Hindi ka ba nagagandahan sa akin, Kuya Charles? Tanong nito. Kaagad na napakunot ang noo ko dahil sa tanong nito. May laman ang mga katagang lumalabas sa bibig nito. Bakit ibang Francine ang nakikita ko ngayon? Namumula ang mga mata nito at mukhang galing ito sa matinding pag-iyak. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bumalik ka na ng kwarto mo at magpahinga ka na. Muli kong wika sa kanya at akmang babalik na ako sa aking pagtulog nang napansin ko na isa-isa nitong hinubad ang kanyang kasuotan. Bigla tuloy akong napatayo at nilapitan ito. Ano ang ginagawa mo? Francine, hindi mo dapat gawin ito. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Lasing ka ba? Hinayaan ka ba nila mama na uminom ng alak? Saway ko sa kanya. Hindi ako nito pinakinggan hanggang sa tuluyan na nitong nahubad ang kanyang panlabas na kasuotan. Naiwan na lang dito ang kanyang underwear na suot at hindi ko maiwasan na pagmasdan ang magandang hubog ng kanyang katawan. Sa iyo ako ngayong gabi, Kuya Charles. Pangako, hindi ito malalaman nila mama at papa. Hindi naman tayo magkadugo kaya malaya kang gawin lahat ng gusto mo sa akin. Pangako, sa iyo ko lang ipagkakaloob ang sarili ko, nakangiti nitong wika. Parang biglang nanuyo ang aking lalamunan dahil sa nakikita ko ngayon sa aking harapan. Napakaganda ni Francine at hindi ko alam kung paano pigilan ang aking sarili para maiwasan ang ginagawa nitong pang-aakit sa akin ngayon. What are you doing? Francine, stop it. Kaagad na saway ko sa kanya. Lalo na nang mapansin ko na sunod na nitong tinatanggal ang kanyang pangilalim na kasuotan. Seryoso lang itong tumitig sa akin kasabay ng pag-iling. Wala ka bang kahit na anong nararamdaman sa akin, kuya? Hindi naman siguro kasalanan ang gagawin natin, di ba? Hindi naman talaga tayo tunay na magkapatid at sampad lang ako sa pamilya na ito. Malaya kang angkinan ako hanggang sa hindi pa kayo naikasal ni Ate Mika. Basta mangako ka lang sa akin na tulungan mo akong mahanap ang tunay kong pamilya. Naluluha na wika nito. Parang naman may biglang kumurot sa puso ko habang pinapakinggan ang sinasabi nito. Ramdam ko ang lungkot sa kanyang boses. Kung may magagawa lang sana ako para mapawi ang nararamdaman nitong kalungkutan ngayon, ginawa ko na sana. Masakit isipin na magagawa nitong ibigay ang kanyang sarili kapalit ng pagtulong ko para mahanap ang kanyang pamilya. Ganito na ba ito ka-desperado? Handa niyang ipagpalit ang kanyang dangal para lang sa mga taong hindi ko rin alam kung paano umpisahang hanapin. Tutulungan kita. Hindi mo kailangang gawin ito, sagot ko. Muli itong umiling at tuluyan ng hinubad lahat ng saplot sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ko lalo na nang dama ko ang tingin ko sa kanyang medyo may kalakihang boobs. Sobrang kinis ni Francine at ramdam ko ang lalong pagtigas ng aking pagkalalaki. Kumabog din ng gusto ang puso ko.
Pakiramdam ko biglang naging maalansangan ang paligid gayong nakatodo ang temperature ng aircon dito sa kwarto ko. Tama na, lumabas ka na ng kwarto habang kaya ko pang magpigil. Sagot ko sabay iwas ng tingin sa hubad nitong katawan. Hindi ito nakinig bagkus kaagad itong naglakad palapit sa akin. Gusto ko sanang umiwas sa tukso pero para akong natod sa aking kinauupan. Hindi ko na nagawa pang kumilos lalo na nang hawakan niya ang dalawa kong kamay at inilagay nito sa kanyang dibdib. Muli akong napalunok ng makailang ulit. Parang may kung anong kuryente na damaloy sa buo kong pagkatao dahil ramdam ko kung gaano kalambot ng kanyang boobs. Hindi ko din maiwasan na titigan ang pinkish nitong nipple. Parang ang sarap ng mga iyon. Mukhang persigido talaga si Francine na ibigay ang kanyang sarili sa akin. Umupo pa ito sa kondongan ko at nanguyapot sa aking leeg. Tinitigan ako sa mga mata at kusang pinagdikit ang aming labi. Hindi ko maiwasan na mapapikit lalo na nang maramdaman ko ang malambot nitong labi at ang mabangong hininga. Biglang rag-asa ng matinding pagnanasa sa aking sistema. Hindi ko na kayang pigilan pa ang aking sarili. Kusang gumalaw ang dalawa kong kamay at nilero ang dalawa nitong nipple kaya nipple iyad ito. Hindi na ako nakapagpigil pa. Kusang gumalaw ang labi ko at agresibo itong hinalikan. Naging mapangahas lalo ang dalawa kong kamay. Piniga-piga ko pa ang dalawa nitong papaya at kaagad kong naramdaman ang biglang paninigas ng katawan nito dahil sa aking ginawa. Pero wala na, tuluyan na akong nawala sa huwesyo. Tuluyan na akong nilamon ng init ng katawan. Alam kong noon ka pa may crush sa akin, Charles. Ngayong gabi, sa iyo lang ako. Angkinan mo ako hanggang sa magsawa ka. Fine, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Magiging akin ka na simula ngayong gabi, sagot ko at sandaling iniwan ang labi nito. Tinitigan ko ang kanyang mga mata at iginiha ito pahiga ng kama. Ito ang kusang lumapit sa akin. Binuhay nito ang pagnanasa na matagal ko nang nararamdaman sa kanya. Sisiguraduhin ko na hindi nito makakalimutan ang gabing ito. Pagkahiga nito sa kama kaagad kong tinanggal lahat ng saplot sa katawan ko. Nakasunod ang tingin nito sa bawat kilos ko. Napansin ko pa ang biglang paglaki ng mga mata nito sa pagkagulat ng tuluyan ng tumampad sa harap niya ang matigas kong ari pagkatapos kong haborin aking suit. Relax. Natatakot ka yata eh. Tandaan mo, simula ngayong gabi akin ka na. Hindi ka na pwedeng umatras ngayon. Tama ka, hindi tayo magkapatid at matagal ko nang gustong gawin sa iyo ito. Ngayong nasa wastong edad ka na pwede na natin gawin ito ng paulit-ulit, nakangiti kong wika at kaagad itong kinubabawan. Muli kong binalikan ang labi nito at mapusok na hinalikan. Halos mabaliw ako sa sobrang sarap. Napakasikip ni Francine. Parang pinipiga ang pagkalalaki sa loob niya. Parang naging bingi ako sa kanyang pakiusap. Naawa man ako sa kanya pero mas nanag ang pagnanasa na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko ito pinakinggan bagkus nag-concentrate pa ako lalo sa ginagawa ko sa katawan niya. Hindi naman nagtagal, nanahimik na ito. Saglit akong huminto sa pagtaas-baba sa kanyang ibabaw at masuyo ko itong tinitigan sa kanyang mukha. Napansin kong nakapkat na ito kaya kaagad na nagdiwang ang aking kalooban. Mukhang nagustuhan na din niya ang ginagawa ko kaya lalo kong pinag-igihan ang galaw ko. Francine, look at me, masakit pa ba? Malambing kong tanong dito. Kinintalan ko pa ito ng mabilis na halik sa noo kaya naman muli itong napadilat sabay pakawala ng matamis na ngiti sa labi. Hindi na Charles, hindi na masakit. Nakikiliti na ako ang sarap. Sagot nito. Kaagad akong napangiti at lalong binilisan ang pagtaas-baba sa ibabaw nito. Kaunti na lang at malapit ko nang maabot ang walang humpay na kaligayahan. Hamupa na ang mainit na sandali sa aming dalawa ni Francine. Pagod kong naibagsak ang katawan ko sa tabi nito. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala ang puso ko na mangyayari sa amin ito. Biglang nawala ang tama ng alak sa sistema ko kanina. Napalitan iyon ng matinding pagnanasa. Bigla din nabuhay ang dugo ko sa katawan. Walang kapaguran ko siyang inangkin ngayong gabi. Akala ko talaga hindi na mangyayari ang ganitong sandali. Akala ko talaga hanggang tanaw na lang ako sa kanya. Kahit papaano nakakaramdam ako ng saya.